Calvin Abueva naman, sinabi niya na he's always been a great defender. O yun na naman ang sinasabi natin, no? Sa part 1 ay ang depensa po ni Calvin Abueva. Tandaan po natin na si Coach Tim Cone ay kilala po talaga hindi lamang sa triangle offense kundi sa At bago po yan, at ako po'y gustong magpasalamat sa inyo, no, na nanonood at sa mga nag-subscribe at nag-like. At kung bago po kayo dito sa ating channel, baka pwede po kayo makapagbigay ng like para po mag-spread pa po tayo sa mga bago pa po nating or future po nating viewers dyan po sa YouTube. And okay, dito po tayo papasok sa part 3 ng ating strategy na pwede pong gawin ni Coach Tim Cone. Nabanggit nga po na nandyan si Terence Romeo at si Terence Romeo po ay hindi lamang po, no, umeopensiba kundi dumedepensa, no? Kaya nga po sa kanyang panayam dito po sa spin.ph may mga dahilan kung bakit po pinasok or sinali si Terence Romeo. So ito po ang ilan, no? He's always a willing defender and we felt like if he gets a good defensive system, he can play really good defense. So yan po ang sinabi ni Coach Tim Cone at sa ating pong unang bahagi ng mga strategies na ilalatag niya is yung depensa nga po. At dyan niya po inaasahan ito pong si Terence Romeo, no? At yun nga po, hindi lang sa depensa, no? Sinabi niya pa, Terence is a really good breakdown guy and he's a great spot up and comes up screen type of player. So yun po. Sa part 2 naman po ng ating strategies, pinakita po natin, no, na kapag meron tayong point forward, point center, yung mga players po na 1, 2 or 3 players, no, pwede po silang mag-come up for the screen, sila mag-i-screen sa sarili nila, no, depende po sa play na gagawin. Kung halimbawa po ang play na kay Terence Romeo which is number 1, well, mag-setup lang po ng magandang screen. At yun nga po, dyan po nakikita or dyan po nakita ni Coach Tim Cone ang potential ni Terence Romeo, no? Dahil nga po ang usapan po sa FIBA at sa international games, hindi po lang yung one-on-one game. Kailangan po talaga may skill po ang player, no, na yun nga mag-come up of the screen. So yan po ang sinasabi nating tactician coach, na pinag-iisipan po ang lahat ng pagkakataon, no, scoring opportunities, lalong-lalo na sa international competition. Okay, tapos ang for Calvin Abueva naman, sinabi niya na he's always been a great defender. O yun na naman ang sinasabi natin, no, sa part 1 ay ang depensa po ni Calvin Abueva. Tandaan po natin na si Coach Tim Cone ay kilala po talaga hindi lamang sa triangle offense kundi sa kanyang defense mind, no. Dahil nga po sa kanyang unang kupunan na Alaska at sa Furpools at ngayon po sa Barangay Ginebra, yan po ang mga niya, specialties niya, no? At nung tumutulong siya for Gilas, yan din po ang kanyang specialty. Ngayon po, pagsasamahin po yan, napakaganda po niya, no? Defense and offense. Okay, so ang ilan pa po sa mga sinabi niya, no, na talagang ito pong si Calvin Abueva, he can dominate in Asia, no? Masyadong malaki po ang World Cup, pero po, pagdating sa Asian level, well, definitely, makikita po natin talaga dyan yung overall display of dominance nito ni Calvin the Beast Abueva, no? At napakita niya na sa atin yan. So ngayon 8 years after, makikita ulit natin yan, no? At within the same year, same country, which is China. Okay, then ito si naman ang pangalawa po, nabanggit po natin ng depensa. Ang pangalawa po, of course, is yung pagpapalit po ng positions, no? Yung sinasabi nating dynamic. Kailangan po ng talaga mga players natin is talaga siya versatile, Kaya nga po sinasabi dito, kapag ganon, may mga players siyang ganyan. Ito po si Justin Brownlee, no? Can play 4. Kasi nga po, originally ang position po ni Justin Brownlee is number 4, number 3. Pero ngayon, pwede siyang maglaro ng 4. So, papasok siya ulit sa part 2 ng ating strategy, no? Which is, he can be a point forward, no? Or even straight or stretch forward, no? Kung saan, pwede siyang lumabas, no? At tumira sa labas or mag-set up ng play for him, para sa instant offense kung kailangan. So, yan po ang ilan sa mga sinabi po ni Coach Tim Cone during the practice. So yun po, no, ang ating
topic sa ngayon, at sa susunod po nating topic is more about Gilas. At isusunod-sunod na rin po natin itong strategy series natin, dahil sa una at pangalawa po nakita ko po na ang dami pong interested, through views and subscribes. Kaya po ako po yung nagpapasalamat sa inyo, at yun lamang po ang ating update sa ngayon, at magkita-kita po tayo sa mga susunod na update dito lang po sa Doy TV Sports. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.